So mga kabayan, isi-share ko lang po ito sa inyo, itong background ko. Ito po yung title ng aming lupa na nakalocate po doon sa may nabili namin doon sa may Morning Fields, Canlubang, sa may Carmel Town. So isi-share ko lang sa inyo ngayon, pag-usapan natin yung nakalagay sa titulo doon sa owner na married to and spouses. So dito napansin nyo, ang nakalagay po dito is Reggie Landitio. Halimbawa, married to Ivana Alawi, for example. Ibig po sabihin yan, din-describe lang nito ang aking civil status. So, ibig sabihin, hindi siya automatic na conjugal property kasi hindi ang property ay nakapangalan lang po sa akin. At din-describe na ako bilang owner ay kasal kay Ivana or kay Dulce, yung nakalagay nga dito sa titulo. Samantalang po dun sa mga titulo na mapapansin nyo, nakalagay spouses, Reggie, and Ivana, blah, blah, blah. Ibig po sabihin po, nakapangalan po sa inyong dalawa yung lupa and conjugal property po ito. So, mayroon po kayong equal rights 50% conjugal share. Samantalang kapag married to ang nakalagay, ay maaring yung property o yung lupa is exclusive property. Halimbawa, minana ng isang spouse, minana sa mga magulang. So, ibig sabihin, magkakaroon ng pagkakaiba doon kapag darating yung time na pag-uusapan na po yung mana ng mga anak nyo kasi magkaiba po yung distribution ng mana doon sa conjugal property at exclusive property. Sa mga susunod nating video, i-discuss natin yung pagkakaiba ng conjugal property sa exclusive property. Yung mga property na na-acquire before marriage or before 1988, before August 1988 or before marriage, and yung mga property na na-acquire after marriage, yung mga exclusive property at conjugal property. So sa ngayon, sana nagkaroon kayo ng konting idea about sa nakalagay sa titulo na married to and spouses. So kapag married to, ibig sabihin hindi automatic na nakapangalan sa hindi automatic na pag-aari yung mag-asawa yung property. Unlike pag nakalagay na spouses, automatic po na conjugal property ito. So yun lang po so sa titulo dagdag kaalaman, napansin niyo dito sa titulo namin ay may blue border. Ano po, yung nasa gilid kulay asul na po. Noong unang, para magkaroon tayo ng idea, noong mga sinaunang titulo, yung mga UCT, Original Certificate of Title, CLOA, Certificate of Land Ownership Award, yung mga free patent, kung napansin nyo, red-orange po yung border nila. Yun po yung mga sinaunang title kasi po, yun po yung mga manual, yung mga uso pa yung mga typewritten. So, noong 2016, if I'm not mistaken, is nagkaroon po ng enhancement na naging electronic na yung title kaya nagkaroon po ng mga pagbabago para na-enhance yung mga security features kasi yung manual, yung red, orange ang border, more susceptible to fraud, madaling mapeke, madaling gayahin. Noong 2016 nag-issue na sila ng ito mga sa akin, yung titulo ko blue border na po yan, ibig sabihin electronic title na po ito at nagkaroon na po ng additional security feature gaya po ng watermarks, QR code, at may iba pang mga enhanced security feature. So, mas safe na siya, kumbaga. And ngayon, recently, yung mga ibang electronic title is color green. Yun po yung historical progression ng title. At sa mga susunod kong video, i-discuss ko po kung paano nyo ma-identify yung peking titulo sa original. Malalaman po natin yan sa mga watermark, sa uri ng papel na ginamit. I-himay-himayin po natin sa mga susunod nating videos. So for now, ito lang po may share ko sa iyo. Ito po, nakalagay din dito yung tax declaration sa background video ko ngayon. Ito po yung tax declaration. Dapat magtugma po yung detail sa tax declaration at sa titulo. Kung napansin nyo, yung titulo ko is TCT. Ano pong ibig sabihin yan? Transfer Certificate of Title. Ibig sabihin sa traceback, galing na po yan sa OCT o sa Original Certificate of Title. So, at ito po yung owner's duplicate copy. Sinabi ko nga, mayroong dalawang titulo na nagagawa kapag ikaw ay nagparehistro. Yung isa ay nasa kustodiya ng RD, yung original copy ng titulo, at yung hawak naman ng may-ari is yung owner's duplicate. So, yan po. Sana may natutunan ulit tayo sa video na ito at sa mga susunod kong video, talakayin natin kung paano malalaman, paano ma-identify yung peking titulo. At yung mga iba pang katanungan ng ating kabayan, subukan kong sagutin sa mga susunod nating video. Yun lang po at magandang araw.